Pakawalan niyo ako rito. Uhaw na ako sa dugo. Akala ko ba, kapag napainom mo siya ng mga sinasabi mong gamot, gagaling na ang anak ko? Namatay po sa paanan ng gubat. At ang sabi ng mga nakakita, ay mga aswang ang pumaslan sa binata. At kahit kailan, hindi ko tatanggapin na isa ako sa inyo. At hindi rin kita ituturing na kasama sa aming lahi! True love is not measured by the absence of challenges, but by the love and support that remains unchanged no matter what happened. Ganito ko mailalarawan ang pag-iibigan namin ng babaeng aking minahal. Kahit pa magkaiba ang aming lahing pinagmulan. Gusto ko po ibahagi sa inyo ang kakaibang love story at pinagdaanan ko 2 dekada na ang nakararaan. Ako nga po pala, si Dr. Samuel. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Wag! Anak, ano nangyayari sa'yo? Ibuksan mo ang pinto! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? I was just dreaming. Okay lang po ako, ma. Teka, kukuha kita ng tubig. Grabe. Ano bang klaseng panaginip yun? Mga nilalang na nakakatakot. Ay. I guess. I had too much beer last night. Oh, ito ang tubig. Inumin mo, anak. Salamat po, ma. Ay, kaya siguro madalas kang binabangungot kasi ang dami mong naiinom na beer. Pampatulog lang po yan, ma. Bilisan mo na at baka malate ka na sa clinic. Tsaka nagbuhos ng tubig. Nang matapos na akong mag-asikaso ay agad akong nagpaalam kay mama para bumiyahe na sa baryo Santo Tomas kung nasaan ang maliit kong klinik. Magandang araw po, Doc. Magandang umaga rin, Brando. Marami ba tayong pasyente ngayon? Ay, naku, Doc. Parang blockbuster na naman po sa bahay yung pili. Ha? Di ba para lang sa matatanda sa baryong check-up natin ngayon? Alam niyo naman po, Doc, talagang dinadagsa kayo ng mga kadalagahan dito Ay, naku. Sila rin yung mga pumila kahapon. Naku, tumpak, Doc. Iba talaga ang karisma po sa mga dalaga sa baryo Ikaw talaga puro kakalokohan O sige na. Magsimula na tayo. Uunahin mo yung matatanda, okay? Yes, Doc. Habang abala ako sa mga pasyente ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Tila ba nag-aapoy ang katawan ko at may nais lumabas na kung anong nilalang sa loob. Tinapos ko lang ang pila ng matatanda at ipinikit ko saglit ang aking mga mata. Doc, okay lang po ba kayo? Oo. Ayos lang ako. Medyo sumasakit ang katawan at ulo ko Ano ba yan? Mukhang kailangan niyo na po ng mag-aalaga talaga sa inyo, Doc Puro ka talaga kalokohan Ay, teka. Napauwi mo na ba yung mga makukulit na mga kadalagaan sa labas? Ay, opo, Doc. Ayaw pa nga umalis At ang lumapit pa, tinawag nila akong inggitero. Inggitero? Opo, Doc.
Kasi hindi raw ako ang binibisita nila dito sa klinik. Kaya tinatabi ko sila. Kung mambatikos, kala mo maganda eh. Ay, naku mga pasaway talaga mga kadalagahan dito sa baryo ninyo eh, no? Ay, pero Dok, wala po ba kayong napupusuang dalaga rito sa baryo? Kaya po nitong paparating oh. Sino? Si Daisy? Ay, teka, sabihin mo wala ako ha. Bilisan mo na, lumabas ka na. Magandang araw po, Miss Daisy. Nasa loob si Doc Samuel. Wala po si Doc ngayon eh. Naluloko mo ba ako? Ay nasa labas ang kotse ni Samuel? Oo nga po no. Pero promise po, wala po talaga si Doc sa loob eh. Samuel! Open the door! Alam ko nandyan ka sa loob. Ay, naku naman. Hayaan niyo na po kapag dumating si Doc sasabihin ko na dumaan ka. Alam ko na nandyan siya sa loob at pinagtataguan niya ako. Oh, anong nangyari dito? Doc? Teka, kanina lang. Hi, Samuel! Saan ka ba nanggaling, ha? Kanina pa kita hinahanap. Di ba? Sabi ko na po sa inyo wala si Doc sa loob. Tumahimik ka dyan. Hindi kita kinakausap. Sige na, Brando. Mauna ka na sa loob. Naiiling na lang ako sa pagpulupot ng mga kamay ni Daisy sa braso ko. Si Daisy ang anak ng isang negosyante sa bayan at may-ari ng malaking palayan sa baryo Santo Tomas. Kaya naman, kilala siya sa pagiging maarte at mayabang. Lahat ng kababaihan sa baryo ay kinaiinisan siya dahil sa taglay nitong masamang pag-uugali. Nasaan na po si Miss Daisy, Doc? Ayun. Inatid ko na sa kotse niya. Pero paano naman po kayo nakalabas, Doc? Kanina lang, narito kayo sa loob ah. Ano pa nga ba? Malamang dumaan ako sa bintana, no? Sa bintana po? Ikaw na bahala magbalik ng mga yan, ha? Uwi muna ako. Hindi na talaga okay yung pakiramdam ko, eh. Idol talaga kita, Doc eh. Alain mo yun. Naisip po pang dumaan talaga dito. No, sige na, sige na. Ikaw na muna bahala dito, ha? At kapag may emergency, tawagan mo agad ako, ha? Ayos, Doc. Ako na po bahala dito. Paano po kung bumalik ulit si Miss Daisy? Sabihin mo, nasa Amerika na ako. Gano'n naman kabilis. Grabe naman to. Grabe. Mukhang kailangan ko na magpatingin sa ibang doktor, ha? Halos 1 oras lang itinakbo ng sasakyan ko mula sa baryo patungong bayan. Mabuti na lang at may sasakyan ako, kaya hindi ako nahihirapang magpabalik-balik sa Santo Tomas. Agad na iginarahe ko ang kotse sa tapat ng aming bahay. Mukhang ang aga mo yatang umuwi, anak. Medyo... Ewan ko po eh. Masama po kasi yung pakiramdam ko. Kaya nagpaalam na muna po ako kay Brando. Mabuti pa ipaglalaga kita ng mga halamang gamot para mainom mo. Sige po ma. Akit na po muna ako sa itaas ha. Mabuti pa nga. Iaakit ko na lang ang gamot mamaya. Teka. Nasaan ako? Huwag kang lalapit! Tumayo ka! Hindi! Bigla akong nagising sa isang masamang panaginip na yon. Pero hindi ko makakalimutan ang mukha ng halimaw na yon. Hindi ko maipaliwanag, pero parang matagal na kaming magkakilalang dalawa. Nalilito na rin ako kung bakit paulit-ulit ko silang nakikita sa panaginip. Lalo ang isang babae na umiiyak habang nakatingin sa akin.
Ano ba ang nangyayari sa'yo, anak? Bakit ba palagi ka nalang binabangungot? Ay, naku. Baka po sa sobrang pagod lang yata kaya ganito. Kung magpatingin na kaya tayo sa albularyo, baka kung anong masamang espiritu na ang may gawa sa'yo nito. Ay, naku, si mama naman. Doktor ako tapos sa albularyo ako magpapagamot. Yun na yun. Wala namang masama dun ha. Tsaka parehas lang naman kayo manggagamot. Magkaiba lang kayo ng paraan. Ay, wag na po kayong mag-alala, ma. Magpapatingin na lang ako sa doktor kung anong nangyayari sa akin. Basta, kapag gusto mo na magpagamot sa albularyo, sabihan mo lang ako kaagad. Opo, wag na po kayong mag-alala. Okay lang talaga ako. Heto. Inumin mo itong ginseng para lumakas ang resistensya mo. Ako ang doktor pero ikaw ang gumagamot sa akin, mama eh. Sa klinik at sa labas, ikaw ang doktor. Pero pagdating sa bahay, ako ang doktor mo kaya huwag matigas ang ulo. Inumin mo na yan at magpahinga ka. Opo, doktora. Hindi ko na natanggihan si Mama na inumin ang nilagang ginseng na ibinigay nito. Ayoko rin kasing mag-aalala ito tungkol sa kalagayan ko. Nagpahinga ako pero hindi na ako muli pang nakatulog. Kaya naman, mag-uumaga na rin ang dalawin ako ng antok. Gaya ng mga nauna, ay bumabalik pa rin sa panaginip ko ang mga kakaibang nilalang na yon. Dok, kamusta na po yung pakiramdam niyo? Ay, eto, medyo okay na yung pakiramdam ko. Kailangan ko lang siguro ng advice sa kaibigan kong psychiatrist. Psychiatrist? Grabe, mukhang seryoso nga pong nararamdaman niyo, Dok. Kung magpahinga na lang po muna kaya kayo. Hindi pwede. Alam mo naman na sa atin lang umaasa yung mga tao rito sa baryo, no? Sa bagay, may point naman po kayo, Dok. Kaya nga sana hindi na bumalik pa si DC. Para naman makaiwas ako sa stress ngayong araw, no? Grabe, ang lakas din po talaga ng tama sa'yo ng babaeng yan, no? Baliw na baliw, Ewan ko ba dun? Kahit ilang beses ko pang pagtaguan talagang makulit pa rin. Ewan ko dun. Bakit po ba ayaw mo sa kanya? Di sigurado kasing hindi siya magugusto ni mama alam mo na, strict at madasalin ng mama ko. Sa bagay, malayo naman sa ugali ni Miss Daisy na napakamata pobre. Oo nga Ay, siya nga pala. Nadaanan ko kanina sa may bukana ng baryo. May tao na pala yung malaking bahay doon. Oo nga po, Dok Yung balita pa nga, pamilya ng aswang yung mga nakatira doon. Aswang daw. Ay, naku, naniniwala pa rin kayo sa kwento ng mga lolo't lola niyo dito. 2005 daw, Pero may aswang pa rin dito sa baryo ninyo. Grabe kayo, ha? Oo naman po, no. Naniniwala pa rin po kami sa mga aswang, lalo na sa mga ganitong liblib na baryo. Halos moderno na nga mga kabataan dito sa inyo, Sabi nga po ng lola ko, na ang mga aswang ay marunong na magpanggap bilang isang normal na tao. Totoo ba? Pero kung makakakita man ako ng aswang sa panahon natin ngayon, napakaswerte ko na. At naikukwento lang sila sa radyo at telebisyon, Basta po mag-iingat rin kayo, Dok, sa mga tao na bago niyong nakikilala at makikilala dito sa baryo. Kasi baka aswang sila. Magandang araw po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Sige na, kunin ang doktor at dalhin sa anak ko. Teka, bakit niyo po kukunin si Dr. Samuel? Bilisan niyo na at kailangan siya ng anak ko. Teka. Sino muna kayo? Ano kailangan niyo sa akin? At narito kayo sa opisina ko. Dok, huwag po kayong sasama sa kanila, Ikaw bang sinasabi nilang pinakamagaling na doktor dito sa baryo? Doktor ako pero hindi ako pinakamagaling, no? Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Kung ikaw nga ang doktor, sige! Dali na siya! Teka! Doon niyo ko dadalhin! Sino ba kayo? Mamaya na lang ako magpapakilala sa'yo. Kailangan ng tulong ng anak ko, Dok! Hihingi po ako ng tulong sa kapulisan, ha? Huwag ka mag-alala! Ano ba? Saan po ba tayo pupunta? Bakit dito tayo sa gubat daraan?
Teka, mga rebelde ba kayo? Huwag ka ng maraming tanong! Hindi kami masasama. Kailangan lang namin ng tulong para sa anak ko. Anong klaseng tulong ba yan? Kasi may dumapong malubhang sakit sa anak ko. At kailangan mo siyang iligtas. Kung kailangan niya ng tulong, bakit hindi niyo lang siya dinala sa klinik ko? Tsaka wala naman akong mga kagamitan para sa panggagamot Huwag kang mag-alala. Kinuha na ng alagad ko sa kasama mo ang mga gamit mo sa panggagamot. Teka, mukhang nasa puso tayo ng kubat dito ba kayo talaga nakatira? Ano ba? Huwag na maraming tanong! Kapag napagaling mo ang anak ko, ibabalik ka rin naman namin sa baryo Oo na, basta huwag kang mag-alala. Pagagalingin ko ang anak mo sa abot ng aking makakaya Nakarating kami sa isang lugar na puno ng kabahayan. Habang pumapasok kami sa lugar, ay nakakaamoy ako ng mga kakaibang masangsang na amoy. Mas nagulat pa ako dahil sa mga labas ng bahay ay may nakabiti na karne ng baboy ramo na tumutulo pa ang mga dugo. Grabe. Mga rebelde nga sila. Dalhin siya sa tanggapan. Ano ba yan? Paano ko makakatakas rito? Napakarami nila. Teka, mga rebelde ba talaga kayo? Ano ba yan? Bakit kanina pa ako nagtatanong pero hindi kayo sumasagot? Pwede ba pauwiin niyo na ako? Pagbibigyan ko ang kahilingan mong makauwi. Pero kailangan mo muna mapagaling ang anak ko. Wala namang problema sa hinihiling mo pero kailangan ko makasiguro na makakauwi din ako, no? Mukhang tama nga ang usap-usapan sa baryo na matalino kang ang doktor. Dalhin na ang doktor na yan. Bilisan nyo! Nagulat ako nang bitbitin ako ng mga kalalakihan patungo sa isang bahay malapit sa tanggapan na sinasabi nila. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang magkagulong mga taong naroon nang may ibulong ang isang lalaki sa matandang nagdala sa akin sa gubat. Ama, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Gagaling ka na, anak. Narito, dala ko na ang magaling na doktor sa baryo. Ano po ba nangyari sa kanya? At bakit siya nakatali ng ganyan? Hindi ko rin alam Basta dumating na lang siya rito isang araw na matamlay at biglang nagwawala. Pwede ko po ba siyang lapitan? Pakawalan niyo, doktor. Bilisan niyo! Pero kailangan ko po muna ang mga kagamitan ko. Ipasok ang gamit ang doktor. Dali! Dok! Ayos ka lang po ba dito? Anong ginawa nila sa'yo? Ano ba yan? At anong ginagawa ng batang yan dito sa kuta, ha? Teka. Hayaan niyo na siya. Kakailanganin ko siya para magamot ang anak niyo. Huwag po kayo mag-alala, Commander. Registered nurse po ako Ano ba yan? Pilisan niyo na! Suriin niyo na ang anak ko! Agad kong kinuha ang maliit kong penlight para suriin ang kanyang mga mata. Nagulat ako sa kakaibang kulay ng mata ng dalaga. Kulay abo ito at tila mga mata ng hayop. Hindi rin nakatakas sa mga mata ko ang maamo at magandang mukha nito. May pagtutuyo na ang kanyang mga mata. Brando, kunin mo ang thermometer at kunan mo siya ng body temperature. Oy, teka. Anong ilalagay mo sa anak ko, ha? Huwag po kayong mag-alala. Thermometer po yan, sir. Grabe. Di ba nila alam ang thermometer? Gagaling na ba ang anak ko dyan? Ay, hindi po. Ginagamit po yan para sukatin ang temperatura ng katawan ng isang tao. Opo, para po malaman ni Doc kung may lagnat o wala ang anak po ninyo. Naku, basta kahit ano pa yan. Basta ang gusto ko ay pagalingin niyo ang anak ko. Di na sila. Ama? Anak, sila ang mga taong magpapagaling sa'yo, ha? Kaya lumaban ka. Miss, anong nararamdaman mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Nauuhaw ako. Gusto mo ba ng maiinom na tubig? Dahil sa pagkauhaw niya sa tubig, natutuyo na rin ang kanyang mga labi. Sige, ako na. Hayaan mong magpakulo ako ng espesyal na dahon para sa kanya. Espesyal na dahon? Kailangan po ng anak ninyo ng electrolyte para mapalitan ng nawawalang tubig sa kanya.
Ano ba? Mas may inom niya ang espesyal na dahon na yon kaysa sa sinasabi mong yan. Ay, mawalang galang na po ha. Kung gusto niyo pong gumaling ang anak niyo, kailangan sundin niyo po sinasabi ko. Dok, tignan niyo po. Parang nag-error yung thermometer natin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang kakaibang nangyayari sa katawan ng babaeng anak ng rebelde. Ang mga mata nito at ang kakaibang panunuyo ng labi nito'y animoy bitak-bitak na lupa. Mas nagtaka pa ako nang mag-error ang ginagamit naming thermometer sa dalaga. Grabe, ilang termo na rin po yung nagamit sa kanya. Tignan niyo, lahat nag-error. Sigurado ka ba? Teka. Kunin mo na nga lang yung stethoscope ko sa bag. Uy, teka. Sigurado ba talaga kayo sa ginagawa niyo, ha? Siguraduhin niyo lang na mapapagaling ninyo ang anak ko. Opo, magtiwala na lang po kayo kay Doc kasi. Wala pong hindi napapagaling yan sa baryo, no? Ay, kailangan talaga niya ng electrolyte. Dehydrated na ang pasyente. Saan naman kami pwede kumuha ng gamot na sinasabi mo? Kung papayagan mo ko sa suggestion ko, makakakuha ang nurse ko sa klinik namin sa baryo. Ibig mo bang sabihin, pakakawalan namin ang kasama mo? Oo, ihayaan niyo siyang makababa ng baryo para makakuha ng mga kakailanganin na gamot para sa anak ninyo. Sige, papayag ako. Pero kailangan siyang samahan ng ilan sa mga alagad ko. Walang namang problema dun eh. Ang importante, gumaling ang pasyente. Ay, naku. Uy, sige na. Samahan niyo ng binatang yan pababa ng baryo. At siguraduhin na hindi siya makakatakas sa inyo. Doc, hingi na ba ako ng tulong sa mga pulis o kaya sa mga taga-baryo? Ano ba, huwag na. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit nila ha. Kailangan ko ang mga gamot na ipapakuha ko sa'yo para sa dalaga. Sige po, Doc. Masusunod po. Ano pang binubulong niyo dyan? Sige na! Umalis na kayo! Uy, mag-ingat ka ha. Kayo rin po, Doc, ha? Bibilisan ko po, kukunin ko lahat ng kailangan ninyo para makabalik ako agad. Kapag napagaling ninyo ang anak ko, makakauwi na kayo sa baryo. Sige po. Pero pwede po ba akong magtanong sa inyo? Sige. Anong gusto mong itanong? Gusto ko lang po kasi malaman kung malinis po bang pinanggagalingan ng iniinom at kinakain ninyo rito sa gubat? Bayo naman. Sariwa at bagong patay ang mga baboy ramon na nahuhuli namin. At ang tubig naman, sa batis naman galing yung iniinom namin. Nakitaan ko po kasi na may malaking posibilidad na viral infection mula sa mga kinakain ninyo ang sakit ng pasyente. Ay, no ba? Alam mo, ilang dekada nang yan ang aming kinakain. Pero ngayon lang nagkasakit ang anak ko ng ganito eh. Isa rin po kasi sa nakikita ko sa pasyente. At base sa sagot ninyo toxoplasmosis. Ha? Ano naman yung sinasabi mo? Ayun po isang parasitic infection na sanhi ng Toxoplasma gondii parasite na maaaring nakuha po ng anak ninyo sa pagkain ng hilaw o hindi sapat na nalulutong karne ng hayop. Lalo na po ang karne ng baboy ramo. Hindi ko na kaya. Gutom na ako. Nakaramdam ako ng kakaiba at takot sa ikinikilos ng pasyente. Maihalang tulad ko kasi ito sa isang mabangis na hayop na handang sumalakay at pumatay sa sino mang makita nito. Malalakas na sigaw at iyak ang ginagawa ng dalaga habang kita ko naman ang awa sa mukha ng ama nito. Ano ba yan? Nasaan na ba yung kasama mo? Nakikita mo naman hirap-hirap na yung anak ko! Doc! Lahat ng bili po ninyo. Ito na po. Buti na lang sakto ka. Sige, magpahinga ko muna. Ako nang gagawa nito. Anong kailangan namin na may tutulong pa? Sa ngayon, kailangan ko po ng baso ng tubig para ilagay ang electrolyte na ipapainom namin sa kanya. Hoy, ikuha siya ng tubig at ilagay sa lalagyan. Ito, inumin mo to para lumakas ka, ha? Sige na, anak. Inumin mo na.
para gumaling ka na. Bakit kakaiba ang mga lasa nito? Ganyan talagang lasa niyan. Pero kailangan mo yan sa ngayon. Uy, teka. Ano naman yung nasa maliit na lalagyan na yan? Ito po. Tablet po ito para sa lagnat ng pasyente. Bakit kakaiba ang mga lasa nito? Ay, nako. Talagang mapait ang lasa ng mga tabletas. Pero makakatulong yan para bumaba ang temperatura ng katawan mo. Magpahinga na muna kayong dalawa. Ipapahanda ako na ang kubo na tutulugan ninyo at pati na rin ang pagkain. Teka, hindi pa po ba kami pwedeng umuwi? Hindi pa. Sa ngayon, hindi ko pa kayo pwedeng pauwiin. Nananatili pa rin mahina ang anak ko. Kaya dito muna kayo. Hanggang sa bumuti na siya. Kung ganun po, Dok. Hanggat hindi bumubuti ang pasyente, bihag pa rin nila tayo. Ay, naku, ganun na nga. Kaya umaasa ko na bukas, magiging okay na ang anak ng rebelding to. Okay na bahala sa kanila. Iatid na sila sa kanilang pahingaan. Mga boss, baka naman pwedeng pauwiin niyo na kami ni Doc. Hindi lang namin sasabihin na pinatakas niyo kami. Promise yun. Joke lang naman po eh. Kayo talaga hindi mabiro eh. Ay, mas mabuti pa nga magpahinga na muna tayo. Para may lakas tayo sakaling makatakas dito. Sa tingin niyo po ba, Dok, makakatakas pa tayo dito? Kita mo, grabe kinadena pa. Magtiwala ka lang. Gagaling ang pasyente bukas. Hindi po ba kayo nawiwirduhan sa kanila? Lalo na dun sa matandang parang leader nila. Oo eh. Pero mas naiisip ko pa rin, bakit kakaiba ang kinikilos at vital signs ng pasyente kanina? Oo nga po. At isa pa, hindi nila alam ang mga ginagamit natin. Yung simple nga lang ng mga yun eh. Ay naku, hindi ko talaga maintindihan. Pero naawa ko sa pasyente. Mukhang hirap na talaga siya. Oo nga po eh. Pero biro, hindi ba kayo nagagandahan dun? Oo, maganda. Ay, naku naman. Puro ka talaga kalokohan, Brando eh. Mukhang nawawala ka na sa sarili, Dok ah. Parang iba ang tama ng dalagang yun sa'yo ah. Ano ba? Matulog ka na nga. Kung ano naman yung sinasabi mo dyan eh. Ay, naku, mas okay pa ang anak ng rebelde, Dok eh. Kaysa sa maartig anak ng mayaman na humahabol sa'yo. Loko-loko ka talaga. Bihag na tayo at lahat ng rebelde. Nakuha mo pa talagang mag-love match? Grabe ka ah. Dok, ano po yung mga alalong na yun? Teka, may song ba dito sa gubat? Ay naku, alam mo, ang tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa rin sa mga aswang na yan? Sabi po kasi nila, kapag umalalong ang mga aso, ibig sabihin nun, nakakita sila ng aswang. Ay, sigurado ako. Mababangis na hayop lang yun. At naghahanap ng kaparehan niyang umalulong. Pero Dok, wala po ba kayo napapansin sa kanilang kakaiba? Oh, yan naman kakaiba sa kanila. Hindi po sila tumitingin sa mata eh. Tsaka, pare-parehas po silang may mapuputing buhok. At parang mabangis na hayop kung maangil ang mga alagad nila. Kahit naman sino kapag tumanda, nagkakaroon ng puting buhok eh. Ikaw talaga. Mabuti pa matulog na lang tayo. Mukhang may nagbubukas ng pinto, Dok ah. Baka isa sa mga alagad ng rebelde. Ay, teka! Saan niyo dadalhin si Doc, ha? Dito ka lang. Ayos lang ako. Papawalan niyo ako rito.
Uhaw na ako sa dugo. Uhaw sa dugo? Anak, gagaling ka. Hindi mo kailangan sabihin yan. O ikaw, akala ko ba kapag napainom mo siya ng mga sinasabi mong gamot, gagaling ang anak ko? Teka, hindi ko rin po maintindihan eh. Pero isa na lang ang pwede natin gawin ngayon para matukoy ang sakit niya. At ano naman yon? Kailangan kong makunan siya ng dugo para sa ilang test. At kailangan kong bumaba ng bayan para magawa ko yun. Ano? Sa bayan? At sa tingin mo, maloloko mo pa ako, ha? Ano? Ama, hayaan mo na po siya sa mga gusto niyang gawin. Gusto ko na gumaling ako kagad. Nahihirapan na ako. Pero anak naman, walang kasiguruhan kung babalik pa ang doktor na yan. Paano kung takasan niya tayo? May tiwala ako sa kanya, Amang. Kaya payagan mo na siya para sa kaligtasan ko. Sige. Pero pababantayan pa rin kita sa mga alagad ko, ha? Para sigurado makakabalik ka. At iiwan mo ang kasama mong binata dito. Ha? Opo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko tatangkain tumakas, no? May sinumpaan akong tungkulin. Natutulungan ko ang mga may sakit ng walang pagdadalawang isip. Sige na. Gawin mo na ang sinasabi mo. At agad kayong bumaba sa bayan. Bumalik din kayo kagad. Agad kong kinuha ang syringe na nasa bag ko at agad na isinagawa ang pagkuha ng dugo sa pasyente. Kita ko ang bahagyang pagpikit ng dalaga at hindi ko maiwasang tingnan ang ganda nito. Maamong mukha ng dalaga at hindi may pagkakailang maihahanay sa mga artista ang mukha nito. Teka, iwan niyo po ako, Dok, dito. Oo. Pero huwag kang mag-alala. Babalikan kita agad. Kailangan ko lang maipates ang dugo ng pasyente sa bayan. Ano ba, bilisan niyo na. Wala nang oras eh. Anong klaseng dugo ang meron siya? Ay, ang dugo na espesyal. Hindi kagaya ng sa tao. Binibilang sa mga dugong aswang. Teka, ibig sabihin, aswang ang mga rebuilding yun. Pero paano may mga aswang sa panahon ngayon? Hindi ako makapaniwala sa mga nabasa at nalaman ko tungkol sa grupong dumukot sa amin na lahi silang aswang. Iniisip ko sa sandaling iyon kung paano ko matutulungang gumaling ang dalaga. Gayong ang nais nito ay sariwang laman at dugo ng tao. Kabasa lang lakad ninyo. Natukoy mo ba ang sakit ng anak ko? May isa lang po akong bagay na kailangang malaman sa inyo, sir. Hoy, iwan niyo muna kaming dalawa. Sige, babu ka. Anong nais mong sabihin? Nakumpirma ko po na hindi pangkaraniwang sakit lang ang meron sa anak ninyo, kundi pagkauhaw sa laman at dugo. Teka, paano mo naman nalaman yan, ha? Nagsagawa po ako ng ilang test para sa dugo ng anak ninyo at nakumpirma ko po na may lahing aswang ang anak ninyo. Ngayon ko lang mo lang tungkol sa aming lahi. Ako nga pala si Pinunong Aligwas, ang leader ng mga lahing gabunan. Teka, kung ganun po ba, totoo nga aswang kayo? Oo, at kami ang mga lahing gabunan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kami masasamang aswang. Dinais lang naming mabuhay ng mapayapa sa gubat. Pero hindi po ako titigil. Natulungan kayo para mapagaling ang anak ninyo. Asahan niyo po yan. Gagawin mo yun kahit alam mong mga aswang kami. Oo naman po. Huwag po kayong mag-alala. May sinusuri po akong gamot para sa kanya para kumalma sa tuwing nagwawala ang anak ninyo. Dumaan pa ang mga araw ng pananatili namin sa gubat kasama ang mga aswang na lahing gabunan. Ay siya rin namang unti-unting pagbuti ng kalagayan ng anak ni Pinunong Aligwas. Masayang masaya ito dahil sa pagdaling ng kanyang nag-iisang anak. O sige, inumin mo yan para tuluyan ka ng gumaling.
Maraming salamat sa pagpapagaling mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Tungkulin ko bilang doktor na pagalingin ka. Kaya hindi mo kailangang sabihin yan. Ayos lang yun. Uy, grabe mukhang nagkakamabutihan kayo nagkakadramahan na kayong dalawa. Alam mo ikaw, puro kakalokohan no? Siya nga po pala, Dok. Pinapatawag kayo ni Pinunong Aligwas. Mukhang pauwiin na nila tayo Pauuwiin? Pero hindi pa ako magaling ha. Pero kailangan na naming umuwi. Kasi naman, mahigit 1 linggo na rin kaming narito. At sigurado pong nag-aalala na ang nanay ni Dr. Samuel sa kanya. Sige maiwan ka muna namin dito. Magpahinga ka na para tuloyin ka ng gumaling. Pangako mo yan ha. Mukhang ayaw ka pang umuwi ni Miss Celestina, Dok. Binabati ko kayong dalawa. Napagtagumpayan nyo ang pagpapagaling sa anak ko. Wala nga naman po, Pinunong Aligwas. Iangat ko po na tuloy-tuloy ang paggaling ni Celestina. O siya, bukas na bukas. Ipapahatid ko kayo sa mga alagad ko sa bukana ng gubat, ha? Makakauwi na kayong dalawa. Grabe, makakauwi na po tayo sa wakas. Teka, parang hindi ka masaya na nauwi tayo, Dok. Sana magkita pa tayong muli, Samuel. Sige na. Pumasok ka na sa loob ng silid mo. Magpahinga ka na. Okay, ihatid na sila. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Maraming salamat sa inyo. Uy, Dok. Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Eto, malapit na po tayo, Dok. Nakikita ko na yung mga kabahayan sa baryo, O siya, pwede nyo na kaming iwan dito. Maraming salamat sa paghatid nyo sa amin dito ha. Mga kaibigan. Narito na ang anak ko! Saan ba kayo nagpuntang dalawa, ha? 1 linggo na namin kayo hinahanap. Wag po kayong mag-alala. Ligtas na po kami ni Brando. May trabaho lang po kami na kailangan tapusin kaya matagal kaming nawala. Oo nga po, Aling Mercedes. Tsaka wag po kayong mag-alala. Sigurado akong nag-enjoy naman po si Doc sa pinuntahan namin Nag-enjoy? Tingnan niyo nga ang itsura ninyo para kayong mga taong grasa. Samuel, my love! At nariyan na nga pong stalker ni Doc. Ay, naku. Ano ba, Daisy? Nakakaya sa mga tao Kasi naman, nag-worry talaga ako sa'yo Saan ka ba naggaling? Bakit ang baho mo? At sino naman ang babaeng ito, anak? Hi, Ma! Ako nga po pala si Daisy, ang future girlfriend ng anak ninyo. Sige po, Doc. Wauna na po kay Aling Mercedes. Ako na po ang bahala rito, ha? Ay naku, thank you. May utang ako sa'yo, promise yan. Samuel! Talagang iiwan mo ako dito, ha? Next time na lang tayo mag-usap. I need to rest Thank you sa pag-aalala mo ha. Bye! Talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala namang maibigay na lead ang mga pulis kung nasaan ka. Huwag na po kayong mag-alala, Mama. Kailangan po kasi ng serbisyo ko yung kumuha sa amin. At kailangan kong iligtas ang anak niya. Bakit hindi natin sila i-report sa mga pulis? Hindi na po kailangan. Tsaka iba ang lahi nila Mga gabunan. Gabunan? Paano mo sila nakilala? Teka, kilala mo po sila, Ma? Hindi. Baka katunog lang ng salitang narinig ko.
Huwag po kayong mag-alala, ma. Okay na po ako. Mababait po sila, ma. At saka magaling na po ang pasyente ko roon, no? Kaya hindi na nila ako kailangan. Kung lumipat ka na kaya ng clinic dito sa bayan, Kung ganun, paano naman po yung mga taga-baryong umaasa sa serbisyo ko, ma? oo na. May magagawa pa ba ako? Mana ka sa akin. Matigas ang ulo. Sige na po, ma. Alam po. Teka, anong nangyayari dito? Ba't ang dami naman tao? Naku, may namatay po sa paanan ng gubat. At ang sabi ng mga nakakita, ay mga aswang ang pumaslan sa binata. Aswang? Paano naman sila nakakasiguro na aswang ang mga may gawa nun? Nakaligtas po yung isang kasama ng biktima eh. Kaya nalaman ng mga tao na aswang ang pumatay. Teka, hindi kaya ang lahing gabunan ng pumatay sa kanya? Buong araw na nasa isip ko ang lahing gabunan. Alam kong hindi sila masasamang aswang at lalong hindi kumakain ng hilaw na karne at dugo ng tao, kaya imposibleng sila ang may gawa ng pagpatay. Dok, sigurado po ba kayo na mamaya ka pa uuwi? Oo. May tinatapos lang ako sandali. At uuwi na rin ako kagad. Sige po. Basta wag na po kayong magpagabi sa daan, Dok, ha? Maaga pa naman. Tsaka may kotse naman ako eh. Kaya mabilis na ako makakauwi. Oh, Brando. Bakit ka bumalik? Teka, Celestina? Oh, ano ginagawa mo rito sa baryo? Gusto kitang makita. Gusto mo akong makita? Oo, hindi ko alam pero gusto kitang makita. Tito Kali ka. Baka may makakita siya sa labas eh. Teka, alam ba ito ni Pinunong Aligwas? O ano, tumakas ka sa mga bantay mo, no? Huwag kang mag-alala. Malaki na ako at kaya ko ang sarili ko. Tsaka magaling na ako, kaya huwag ka na mag-alala. Pero hindi pa rin maganda ang ginagawa mo, no? Mag-aalala yung mga yun eh. Alam mo, para ka rin si Ama. Tinuturing akong babaeng mahina. Pero kahit malakas ang kakayahan mo, bilang gabunan, babae ka pa rin sa mga mata ko, no? Celestina, gusto kong malaman mo na sa isang linggo ko palang napananatili sa gubat. Parang hindi ka na maalis sa isip ko eh. Anong ibig sabihin, Samuel? Kahit magkaiba tayo ng lahing dalawa, gabunan ka, tao naman ako. Natutunan ko mahalin yung kakaibang mga katangian mo eh. Samuel, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga nararamdaman ko. Aswang ako, pero hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Alam ko, Celestina. Alam ko na hindi tayo dapat nagmamahalan pero hindi ko kayang itago pa yung nararamdaman ko sa iyo eh. Ako din, Samuel. Mahal kita. Mahal din kita, Celestina. Iiwan ko pero ano man mangyari sa pag-iibigan natin to, handa akong ipaglaban ang ating pag-ibig. Ako rin, Samuel. Nakahanda ako kahit kapalit nito ang galit ni Ama. Sa hindi inaasahan, ay tuluyan ng nahulog ang loob ko kay Celestina. Ang aming pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Walang pagsidla ng saya ng puso ko sa unang pagkakataon na nakaramdam ako ng totoong pag-ibig sa hindi natin kauri. Naging isang malaking lihim ang aming pag-iibigan, dalawa ni Celestina.
At lihim rin kaming natikita nito sa ilalim ng buwan. Oh, mukhang tahimik ang clinic natin ngayon ah. Kasi naman mga broken-hearted, Dok eh. Pero ang galing niyo, Dok ah. Hindi ko nahalata na may girlfriend na pala kayo. Ha? Teka, ano sinasabi mo? Ano ba? Kalat na po dito sa body, Dok. Na may kasintahan na kayo, no? Kaya ayun, lahat ng kababayan dito, puro broken-hearted na. Samuel! Ay, teka. Maiwan ko pa muna kayo, Dok, ha? Ay, ano na naman ba ginagawa mo dito ha? Marami pa akong gagawin eh. Tell me the truth. Totoo ba kumakalat na balita na may girlfriend ka na, ha? Samuel? Wala akong dapat sabihin at ipaliwanag sa'yo, no? Kasi wala naman tayo eh. Kaya please lang, marami pa akong gagawin. Tandaan mo ito, Samuel. Sa akin ka lang at hindi ako papayag na maaagaw ka ng iba. Makikita ng babae mo kung sino ang kinalaban niya. Naku, kailangan namin mag-ingat ni Celestina. Uy, grabe. Mukhang may isa na naman pusong sugatan ng uuwing luwahan. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan eh. Pero kung sino man po ang girlfriend nyo, ba, napakaswerte po niya sa inyo, Dok, ha? Ano ba? Ayusin mo na yung pinto at mukhang nasira pa ni Daisy. Oh, may problema ba, ma? At kailan pa kayo nagkikita ng gabunan na yon, Samuel? Teka, ano pong sinasabi niyo, ma? Keto, nakuha ko yan sa isa sa mga uniforme mo. Hindi ba't buhok ng gabunan yan? Oh, teka, paano mo naman nalamang sa mga gabunan yung buhok na yan, ma? Teka, hindi ka ba sinasabi sa akin kung bakit alam mo tungkol sa kanila? Dahil minsan na rin akong umibig sa isang gabunan. At ayokong mangyari rin yun sa'yo. Ha? Umibig ka sa isang gabunan? Oo, at ayokong mangyari rin yun sa'yo, anak. Ma, kasi mahal ko si Celestina, ma. Handa akong ipaglaban na pag-ibig ko sa kanya kahit maraming hadlang. Pero napakadelikado ng ginagawa mo, anak. Hindi mo pa kilala ang mga gabunan. At baka madamay ka sa away nila ng lahing hanagob. Yung mabait naman na gabunan ng lahi ni Celestina, ma. At saka handa rin naman ako. Ano mang pagsubok na harapin ko sa pag-ibig ko sa kanya. Gulat na gulat ako sa mga nalaman ko kay Mama na minsan na rin pala siyang umibig sa isang aswang na gabunan. Pero buo na ang desisyon ko. Ipaglalaban ko si Celestina. Marami mang hadlang sa pag-iibigan naming dalawa. Oh, ano nangyari? Ba't umiiyak ka? Alam na ni Ama ang tungkol sa ating dalawa. Ha? Huwag kang mag-alala. Haharapin ko si Pinunong Aligwas. Hindi mo pa lubos na kilala si Ama. Samuel, sigurado akong ilalayo niya ako sa'yo. Kaya tumakas na tayo habang maaga pa. Walang iya kayo. Sinabi ko na nga ba't magkikita kayong dalawa eh. Ama, hayaan niyo na kami magmahalan ni Samuel. Nasisibang ka ng dalaga ka. Celestina, kailanman ay hindi pwede magbahala ng isang mortal at isang aswang. Pero Pinunong Aligwas, mahal na mahal ko po yung anak ninyo eh. Handa po akong tanggapin ang inyong lahi bilang aswang. Pangako po. At talagang matigas rin ang ulo mo, Dr. Samuel. Masyado mo yata ang binibilog ang ulo ng anak ko. Ama, hayaan niyo na po kami ni Samuel.
Ipinapangako ko po na gagawin ko ang lahat. Pumayag lang kayo sa relasyon naming dalawa. O ba't napakatigas ang ulo mong bata ka? Hindi ka talaga nag-iisip! Dalhin si Celestina sa kuta at huwag kayaang makatakas! Bitiwan niyo ako! Samuel, tulungan mo! Huwag ako mayuday, kulong ako ni Ama! Tandaan mo to. Lubayan mo na ang anak ko. Kung ayaw mong mabahira ng dugo mo, ang pagkaswag ko! Sa mga oras na yon, ay wala akong magawa kundi ang tingnan na lamang ang papalayong si Celestina. Habang hila-hila ang mga alagad ng kanyang ama. Galit na galit ako sa sarili ko ng mga oras na yon at hindi inaasahang pangyayari ang magidiskubre ko. At saan ka nang galing, ha? Kanina pa kita hinihintay. Ano ba? Pwede ba, Tixie, for God's sake? Tigilan mo na ako. Hindi kita gusto, okay? Ilang beses mo ba kailangan marinig yun, ha? Ano bang wala sa akin na meron ng bago mo, ha? At talagang may lakas ka pa ng loob na itanong yan, ha? Oo. Dahil alam mo matagal na kitang gusto, Samuel. Pero palagi mo lang akong binabaliwala. Uy, Brando. Samahan mo na siya palabas ng opisina ko. Tuloy. Hindi ako papayag na hindi ka sa akin mapunta. Yan ang tandaan mo. Alam ko ang lihim ng kasintahan mo. Anong sinasabi mo? Iihitig ka rin lang pala. Sa isang aswang pa. Aswang po! Uy, teka, anong pinagsasabi mo? Nahihibag ka na ba? Hindi mo ako maloloko, Samuel. Rinig na rinig kong usapan ninyo sa ilog kanina. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalitan ng kasintahan ko. Tandaan mo yan. Makikita mo kung sinong kinalaban mo. Uy, tara na po, Miss Daisy! Bitiwan mo ako! Pasensya na po kayo, Dok, ha? Hindi ko pa talaga kaya mapigilan si Miss Daisy. Baka po kasi pag-initan niyo yung kapatid ko sa palayan nila. Oo, naiintindihan ko. Ipasensya ka na rin kung tumaas yung boses ko, ha? Dahil kay Daisy. Teka, nag-away po ba kayo ni Miss Celestina? Kaya wala kayo sa mood ngayon? Ha? Anong alam mo sa amin ni Celestina? Wag po kayong magagalit sa akin, Dok, ha? Pero minsan po kasi, nasundan kita patungong ilog. At nakita ko po kayo roon ni Miss Celestina. Nako naman. Hindi ka lang pala love matcher. Chismoso ka rin pala, no? Oo naman po. Pero Dok, may tanong ko lang po sana, may surprise po ba kayo? Agad akong humarap sa salamin at nakita kong mapupulang mga mata ko. Lumipas pa ang mga ilang araw at marami ng pagbabago sa katawan ko. Kasabay ng hindi namin pagkikita ni Celestina, palihim akong nagtungo sa laboratorio at sinuri ang katawan ko. Anong nangyayari sa akin? Hindi totoo lahat ng to. Hindi to pwede. Bakit nagilam agad ang sugat ko? Ako ba ang nakikita ko sa mga panaginip ko? Isa akong halimaw. Paano nangyari? Naging isang halimaw ako. Teka, hindi pa tumaling pag-ibig ko kay Celestina. Hoy! Anong ginagawa mo rito, binata? Gusto ko lang po sanang makausap po kayo. Pakiusap po. Teka, huminaan ka. Makausap. Tungkol naman saan? Nakikiusap po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po si Celestina. Huwag mo akong utusan. Lapastangan ka sa aming teritoryo at lahi. Gusto ko lang po naman makausap si Celestina eh. May mga bagay lang akong dapat dinawin sa kanya. Ama, susundin ko ang utos mo. Hayaan mo lang ako makausap sa Samuel. Sinira mong relasyon namin mag-ama at hindi ko yan mapapatawad. Dalhin ang binatang to sa silid ni Celestina at bantayin niyo sila. Mabuti, dumating ka.
Itakas mo na ako rito. Ha? Sinaktan ka ba nila? Ha? Anong nangyari sa'yo? Mabuti at dumating ka. Itakas mo na ako rito. Magpakalayo-layo na tayo. Pero saan naman tayo pupunta? Sa Maynila? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang mga mata mo? At ang mga kuko mo? Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang mga nangyayari sa akin pero sinusuri ko ang katawan ko. Teka, tignan mo. Isa ka sa amin. Isa kang aswang, Samuel! Teka, anong ibig mo sabihin? Ibig mo sabihin, isa rin akong gabunan? Huwag ka mag-alala, Samuel. Tutulungan kitang alamin kung anong lahi ang iyong pinagbulan. Ikinuwento ko kay Celestina mga gabi-gabi kong panaginip na klase ng mga halimaw. Nakita ko ang pag-atras at pagkagulat niya nang ilarawan ko sa kanyang mga nilalang na yon. Naguguluhan ako kung bakit isa ako sa kanila. Gayong wala naman kaming lahing aswang ng mama ko. Isa kang hanagob! Hanagob? Sino naman sila? Hanagob, ang mortal na kaaway ng aming lahi. Ama! Sinasabi ko na nga ba, at pinadala ka ng lahi mo para paibigin ang anak ko at lipulin kaming lahat. Teka lang po. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isa po akong doktor at hindi mga aswang ang mga magulang ko. Imposible ang sinasabi mo. Malamang, isa sa mga magulang mo ay may lahing hanagob. Pero, imposibleng isa sa mga magulang ko ay aswang. Bakit ngayon ako nagkaganito? Kung simulat sa pool, isa na akong aswang. Malamang, ito na ang itinakdang panahon sa iyo ng mga hanagob para ilabas ang tunay mong katauhan. Hindi. Ayoko. Ayoko maging halimaw. Samuel! Sa mga oras na yon ay hindi ko alam kung matatanggap ko ba na isa akong aswang. Naabutan ko nang naghahanda ng pagkain si Mama sa kusina. Napatingin ako sa mga kuko ko at laking gulat kong unti-unti itong humahaba at lumalabas ang mga ugat-ugat ng kamay ko. Anong ginagawa mo rito? Aswang na hanagob? Kung narito ka para kunin ang anak ko, hindi ka magtatagumpay. Hindi kung ganun. Isa talaga akong aswang, Ma. Samuel? Ikaw ba yan, anak? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw ang dapat tanungin ko sa mga nangyayari, May. Ano nangyari sa akin? Bakit may lahi akong aswang? Patawarin mo ko, anak, kung matagal kong itinago ang tunay mong pagkatao. Ikaw ba? Ikaw ba ang may lahing aswang? O ang aking ama? Pinagsamantalahan ako ng aswang. Dahil sa kagustuhan nitong maipakalat ang kanyang lahi. Sabay yung sinasabi mong gabunan. Hindi. Sila ang mortal na kaaway ng mga gabunan. Pinagsamantalahan niya ako dahil alam niyang mahal ko, mortal niyang kaaway. At nasaan naman yung totoo kong ama? Hindi ko alam, anak. At ayoko rin na makilala mo pa ang halimaw mong ama. Halimaw? May halimaw! Tulungan niyo kami! Hindi ko maintindihan kung saan ako pupunta sa mga oras na yon. Isa lang ang alam ko na kailangan kong gawin. Ang hanapin ang sinasabi nilang lahing hanagob. Kung saan ang lahing pinagmulan ko at umabuso sa aking mama. Tinahak kong daan patungo sa kuta ng mga gabunan para malaman kung saan pwede kong matagpuan ang kuta ng mga hanagob. Huwag ninyo siyang sasaktan! Si Samuel ang hanagob na yan! Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka? Dahil gusto kong malaman kung saan ko matatagpuan ang sinasabi ninyong lahing hanagob.
At anong dahilan mo naman? Kung bakit gusto mo naman sila makita? Ha? Dahil gusto kong makausap ang walang hiya kong ama. Mukhang anak ka nga ng mortal kong kaaway na si Hakukan. Sige, hayaan mo. Utulungan kita makaharap ang ama mo. Ama! Ano binabalak mo gawin? Teka, hindi ba gusto niya makita ang kanyang ama? Eh di tutulungan ko siya. Wala na akong sinayang na pagkakataon at tinahak ko ang kabilang bahagi ng gubat kung nasaan ang puta ng mga hanagop na sinasabing pinamumunuan ng ama ko na si Hagukang. Hindi naman ako nahirapan dahil sa pambihirang kakayahan ko, maamoy sila. At sino naman ang hanagog na yan? At bakit parang ngayon lang kita nakita? Sa wakas, kaharap ko na rin ang halimaw na dahilan kung bakit isa akong halimaw ngayon. Bah, at anong sinasabi mong lapastangan ka, ha? Sino ba ang pinagbulan mong hanagop at hindi mo ata ako kilala? Mas mabuti pa nga na hindi kita nakilala pa dahil ayaw ko nang maging halimaw na kagaya mo. Sino ka, ha? Bakit ka nangahas na pasukin ang teritoryo ko? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Ang importante, nagkaharap na tayo para paghigantihan kita sa ginawa mo sa aking ina. At ako talaga ginamon mo, ha? Binatang hanagop. Sige, pagbibigyan kita. Nagsimula ang aming sagupaang mag-ama. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang lakas at liksi ng aking katawan habang nakikipaglaban. Pero hindi ko rin maitatanggi na mas malakas at magaling ang aking ama kahit na ito'y may edad na. Kapwa na kami nakakaramdam ng pagod. Mahusay ka man dinig ba? Pero hindi may pagkakailan. Mahina ka pa rin sa pakikipaglaban. Dahil hindi ba ako lubos sa kasing halima mo? Walang yakang hanagub ka! Ngayon, makikita mo kung sino ang kalaban mo! Samuel! At anong ginagawa ng isang gabuna sa teritoryo ko? Sino yan? Teka, ano ginagawa mo rito? Ano ba yan? Mapapahamak ka sa ginagawa mo, Celestina eh! Pero, hindi kita pwede pabayaan. Wala ka pang kasanayan sa pakikipaglaban, mahal ko. At talaga palang pati ang lahing hanagop ay pinagtaksilan mo na rin. Walang yakang pinata ka. Umibig ka pa sa lahi ng mortal kong kawal! Hindi mo ako kalahi, alimaw ka! At kahit kailan, hindi ko tatanggapin na isa ako sa inyo! At hindi rin kita ituturing makasama sa aming lahi! Celestina! Magbabayad kang halimaw ka! Celestina! Anak! At kapag swerte ka nga naman, ang dalagang gabunan pala na yun na yanak mo, kaibigang aligwas! Walang yaka! Makikita mo, Hakukan, kung sino ang kalaban mo! Totoo ba? Kahit kailan talaga, aligwas, mayabang ka pa rin talaga. Abay baka nakakalimutan mo kung paano kita natalo nang makuha ko ang babaeng pinakamamahal mo. Nakuha mo man siya, kaibigan. Pero hindi mo nakuha ang kanyang puso! Teka, ang ibig sabihin, si Pinunong Aligwas ang tinutukoy ni Mama na minahal niyang gabunan. Tapos na rin naman ang panahon yon. At alam mo na napanlaan ko ang babaeng pinakamamahal mo. At ako yon. Ako yung sinasabi mong punla! Halimok ka! Isang digmaan sa pagitan ng mga gabunan at lahi kong pinagmulan ang sumiklab sa pusod ng gubat. Kapwa malakas at matapang ang parehong lahi.
Walang gustong magpatalo at masawi. Para akong nanonood ng isang pelikula sa sinihan na pinagbibidahan ng mga mababangis na aswang. Hindi maaari ang ganitong labanan sa pagitan ng ating mga lahi, Samuel. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang ipagiganti ang mama ko sa ginubang paggagahasa ng halimaw na yan. Hahayaan mo bang tumahanak ang dugo ng ating parehong lahi? Dahil sa paghihiganti mo, nasaan ang Samuel na minahal ko? Hindi ka masama at lalong hindi ka halimaw. Sino bang tingin mo sa akin ngayon? Hindi ba halimaw na rin ako? Halimaw man ang katawan mo, pero hindi halimaw ang puso mo, mahal ko. Hindi natin kailangang hayaan na magpatayan ng pareho nating lahi. Kailangan ko kumilos. Teka, ano namang gagawin mo? Tumigil kayong lahat! Itigil nyo na ang walang katapusang digmaan na to! Masyado nang maraming nawala sa mga lahi natin. Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat. Teka, anong ginagawa mo, Celestina? Hindi matatapos ang tigbaang ito hanggat walang natitira. May isang lahing aswang! Bukang napanghinaan na ng loob ang anak ng kapunan! Wala nang saysay kung sinong malakas at mahina sa laban. Bakit hindi na lang tayo magkasundo-sundo at pangalagaan ng bawat lahing aswang kaysa ubusin ang mga lahi natin? At ngayon pa lang, uubusin ko na ang lahing kapunan! Ah! Samuel! Wala ka talagang kasing samahagugan! Nakakaya mo pa rin pumatay ng walang ama! Dahil kaming mga hanagob, ang nag-iisang lahi ng mga aswang! Kaya kahit sarili mong anak ay gusto mong patayin. Mercedes, Mercedes, anong ginagawa mo rito? Ma! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, Ma! Siya ang ina mo? Itigil mo na kasamaan mo, Hagukan. Anak mo si Samuel, kaya huwag mo siyang sasaktan. anak ko, binatang hanagob na yan. Totoo ba? Oo, ang punla ng pambababoy mo sa akin noon. Binaboy ka ng halimaw na yan. Binaboy ka niya. At hindi totoong ipinagpalit mo ako sa kanya. Oo, at si Samuel ang bunga ng kasakiman sa kapangyarihan ng halimaw na yan. Alam mo ba ang tungkol sa ama ko at sa ina mo? Minahal kita, Mercedes. Pero hindi ko matanggap na ang kapunan na yan ang pinakamamahal mo. Wala ka talagang kasi samahagugan! Sinugod ni Pinunong Aligwas ang ama kong si Hagukan at naglaban ito. Bangis sa bangis, walang gustong huminto at magpatalo. Kapwa mga sugatan ng mga ito at nangihina. Ama, itigil niyo na ang labang ito. Pakiusap! Ito na ang katapusan mo, Hagukan! Ah! Anong ginagawa mo, Celestina? Tama na, Ama. Ang pagdanok na dugo sa ating lahi. Ano ba, umalis ka na? Kaya magtapusin ko ang buhay ng hanagob na yan! Tama na. Ang panggagamit mo kay Samuel, Ama. Alam ko ginawa mo ito para magpatay na mag-ama at makaganti ka sa mga hanagob. Ano bang ginagawa mo? Nagiging labastangan ka sa ating lahing gabo ng Celestina. Simula ngayon, ay ituturing na kitang kaaway! Dahil na! At ituring na isang taksil sa ating lahi. Ang babaeng yan! Anak, patawarin mo ako sa nagawa ko. Oo, Ma. Naiintindihan kita. Mahal na mahal kita, Mama. Anak, humihingi ako ng tawad sa iyo at sa ina mo. Hindi ko naman kasi alam na anak kita eh. Nangya ka. Hindi ko alam kung Paano ko tatanggapin na ang aking ama ay isang aswang? Kasi hindi na ako umaasang matatanggap mo ko pero sana naman mapatawad mo ko sa lahat ng kasalanan ko sa inyong mag-ina.
Gustuhin ko bang itago sa kanyang pinagmulan ng lahi ay tadhana na gumawa para magkakilala kayong dalawa. Pero ikinagagalak kang makilala ng ating buong lahi. Nag-iisang anak ko. Kagaya ng pagpapatawad ko sa aking ina, ibibigay ko rin sa iyo ang kapatawaran. Pero, isa lang ang nais ko. Ano yun anak? Sige lang, sabihin mo. Ang gusto ko, itigil niyo na ang pakikipaglaban sa mga lahing gabunan. Alang-alang sa akin, na anak mo, at ng aking pinakamamahal na babaeng gabunan. Sige, kung iyan ang magpapasaya sa'yo at sa pinakamamahal mo, sige, pumapayag ako. Pero itinakwil na ako ng aking lahi, mahal ko. Gagawa tayo ng paraan para tanggapin ka nila ulit. Ngunit, kilala ko ang aking ama, mahal. May mataas sa prinsipyo at may isang salita. Pero kahit na, kailangan pa rin nating subukan. Sa pagkakataong yun ay tinanggap ko ang aking amang si Hagukan na pinuno ng lahing aswang na Hanagob. At tinanggap rin ako ng buong lahi ng aking pinagmulan. Tinulungan ako ni Ama para bumalik ako sa dati kong itsura at napagtagumpayan ko yon. Ay, Doc! Grabe naman, na-miss po kita eh. Magandang araw po, Miss Celestina. Magandang araw din sa'yo, Brando. Kamusta Brando? Habang wala ako dito. Yan po. Kinukulit ako ng mga kadalagahan dito kung nasan ka, Doc. Abat talaga palang kilabat ng mga kababaihan na mahal ko, ha? Grabe naman yun. Napaka-sweet naman po nung, yun? Mahal ko? Ha? Uy, puro ka talaga kalokohan eh. Palagi kang ganyan. Pero seryoso, masaya po ako sa inyong dalawa. Doc, si Miss Daisy po ako. Sinong Miss Daisy, mahal? Ay, ito na naman. O tumito ka lang. Ako nang bahala sa labas. Huwag kang lalabas dito ha. O ano namang ginagawa mo rito? Doc, parang amoy alak si Miss Daisy, oh. Hello, malas! Ay, ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Daisy? Alam mo mabuti pa, umuwi ka na. Lasing ka no. Lasing ako? Hindi naman, ha? Gusto mo, uminom pa tayo? Kung gusto niyo po, ako na lang makipag-inuman sa inyo. Huwag na si Doc. Pwede ba? Tigilan mo ako? Kalibasa, naiinggit ka lang kay Samuel. Kasi siya ang pinupuntahan ko dito. Ay, naku, umuwi ka na nga. Delikado na magmaneho ka ng lasing. At pwede rin ba? Tigilan mo na ang kakatawag ng my loves sa kasintahan ko. Uy, mahal. Huwag mo na siyang patulan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ano ba, Daisy? Nakikiusap ako. Umuwi ka na. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao sa labas? At bakit ako mahihiya? Anak ako ng isang pinakamayaman dito sa buong Kabisayahan. Baka nakakalimutan mo. At wala akong pakialam kung anak ka man ng sinong dato. Uy, mahal. Hayaan mo na siya. Pumasok ka na kasi sa loob. At baka hindi niya rin alam na anak ako ng isang gabunan. At anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Teka! Alam na ba ng mga tao dito sa baryo na ang kasintahan ng pinakamabait na doktor ninyo ay isang aswang? Uy, Daisy, ano ba? Kung ayaw mong umalis, mapipilitan talaga akong ipagtulakan ka dito. Oh, bakit? Ikinahihiya mo ba ang kasintahan mo, Samuel? I said stop! Mabuti pa, Doc. Pumasok na po kayo ni Miss Celestina sa loob. Ako na pong bahala dito. Sige, tara na Celestina. Let's go. Ano, okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Masasanay rin ako sa ganitong kalagayan natin. Mukhang tama si Ama. Mahihirapan akong tanggapin ng mga tao dahil isa akong aswang. Teka, di ibig sabihin? Totoo sila sabi ni Miss Daisy na aswang po kayo, Miss Celestina? Oo, tama ka nga dyan. Pero magpapaliwanag ako sa'yo ha. Huwag kang kabahan.
Ipinaliwanag ko kay Brando ang lahat-lahat tungkol sa umpisa. Hanggang sa malaman ko na isa rin akong lahing aswang. Kita kong pagkagulat nito sa kanyang mga nalaman. Pero sa huli, ay nangakong walang makakaalam ng sikreto namin ni Celestina. Grabe. Nakakahanga naman po yung love story ninyong dalawa, Dok. Pero kalakip pa rin ang aming buhay ang pagiging aswang. Kakaiba man tayo sa mga normal na aswang, hindi pa rin tayo matatawag na halimaw. Dahil hindi naman tayo kumakain ng ilaw na laman eh. Naku, umaasa po ako na magkaayos pa kayo ni Pinunong Aligwas, Miss Celestina. Hangad ka rin yan, Brando. So ngayon, Dok, naniniwala na kayo sa mga aswang, no? Oo na, totoo kaming mga aswang. Sigurado ka ba sa gagawin natin to? Oo, panahon na para makausap natin ang iyong ama. Hoy! Anong ginagawa ninyong dalawa sa teritoryo ko? Pinunong Aligwas, narito po kami para makausap ka. At anong dapat natin pag-usapan? Binatang hanagob? Ama, patawarin niyo na po ako sa nagawa ko. Gusto ko lang po na hindi kayo mapahamak sa digmaang yon. Kaya ba, pinagtaksilan mo ang mga lahi mo at sarili mong ama? Ha? Alam mo na hindi kita kayang pagtaksilan, Ama. Hindi ko ginawa yun para magtaksil. Ayaw mo ba na maging masaya tayong lahat? Pinili mong lahing hanagob at pinahiya mong ating lahing gabunan. Ay, naku, hanggang ngayon pa rin ba? Nagmamatigas ka sa anak mo? Anong ginagawa mo rito, ama? Ay, huwag kang magkalala, anak. Hindi ako naparito para magsimula ng digmaan. Sige, kung kayo anong ginagawa mo dito sa teritoryo ko, Agukan? Talaga bang hinaharap mo ng iyong kamatayan, ha? Oh, teka. Ilang dekada na ang ating halitan. Kaibigang kabunan. Baka naman nais mo nang magpahinga. Hanggat nabubuhay ang lahing hanagob, napilit pumapatay sa aming mga gabunan at mga inosenteng tao. Hindi ako matatahimik. Sige, ganito na lang. Kung ano man ang nakagisnan ng aming lahi, hinihingi ko na yon ng kapatawaran. Alam mo naman na matanda na tayo para dumanak pa ang dugo sa susunod pa nating henerasyon. Kaya, tama na po, Ama. Hayaan natin mamuhay ang mga kalahi nating gabunan na may kapayapaan. 10 ng aming lahing hanagob. Kasama si ama. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, Pinunong Aligwas at sa lahing gabunan. Ibig sabihin po, pumapayag na po kayo, Ama? Dahil walang kahit anong kapalit ang pagmamahal ko sa iyo at sa lahing gabunan, anak. Ama, maraming salamat po. At mahal na mahal ko kayo at ang buong lahing gabunan. Maraming salamat sa iyo, anak. At tinuruan mo ako magpatawad. Ipinagmamalaki po kita, ama. Hindi po ako nagkamali na patawarin kita. Oh, yaman din lamang na nagkaayos na ang ating mga lahi. Abay, bakit hindi pa tayo magdaos ng kasiyahan? Sige, tinatanggap namin ng lahing hanagob ang iyong paanyaya, bagong kaibigan. Nagtagumpay tayo, mahal. Oo nga eh. Simula ngayon, wala nang digmaan sa pagitan ng hanagob at gabunan. Mahal na mahal kita, Samuel. Mahal na mahal din kita, Celestina. Walang pagsigla ng aming saya ni Celestina nang sa wakas ay mapagsundo namin ang aming angkan. Natutuhan ng bawat isa magpatawad at tanggapin ang pagkakamali at ituwid ito. Umaasa ako na walang digmaan na magaganap na uubos ng lahing aming pinagmulan. Masaya ako para sa'yo, anak. Maraming salamat din po, ma. Tinanggap mo ang pagmamahalan namin ni Celestina. Mano po, Mama? Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Iasahan po ninyo.
Natuturuan ko ng magandang asal bilang tao si Celestina. Hindi ka talaga nagkamaling mahalin ang dalagang gabunan na yan. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Sa huli ay sinunod namin ang aming pusong nagmamahala ni Celestina. Isang seremonya ang ginawa ng mga magkabilang lahi sa aming simple at sagradong kasal. Masayang-masaya ang lahat sa bagong yugto ng aming mga buhay. Nakita ko rin ang galak sa puso ni Mama at si Brando na naging saksi sa kasal naming mga lahing aswang. Mabuhay ang bagong kasal! Sa kasalukuyan po ay may isa na kaming anak na babae ni Celestina. At huwag po kayo mag-alala. Sa tulong po ni Brando at lolo niyang albularyo, inalis niya ang sumpa ng pagiging aswang naming mag-asawa para sa kapakanan at kaligtasan ng aming magiging mga anak. Ngayon po ay doktor pa rin ako at hindi lang po tao ang ginagamot ko, kundi pati na rin ang mga kalahi namin ng asawa ko. Naging matalik na magkaibigan ng aming mga magulang ni Celestina at sabay na tumutugis at nagbabantay sa baryo. Si Brando naman po ay may sarili ng pamilya at naninirahan sa bansang Canada. Hanggang dito na lang po ang aking kakaibang kwento at sana may natutunan po kayo.